Maharlikang manugang. 951 hanggang 60. Sa harap ng isang Grandmaster, kung mayroong kalahating pagpapahinga, ito ay hindi maiiwasang mamatay ng malungkot. Kung gumawa ka ng seryosong pag-iingat at magiging maingat, sa huli, maaari mo lamang maantala ang oras ng iyong sariling kamatayan. Ngunit hindi ito maiiwasan. Kung master din ang kaharap niya, hindi maikukumpara ang sitwasyon. Sa pamamagitan lamang ng isang palad na magkaharap, ang kutis ni Xavi ay nagbago ng husto, at tumingin siya kay Chen Yan ng may pagtataka, ngunit paano pa rin siya maniniwala na siya ang Chen Yan mula sa Chen clan. Hindi ka si Chen Yan, sabihin mo, sino ka? Sabi ni Hero Chen. 1,000 Yan, sneered, syempre hindi mo kailangang malaman. Kung gagawin mo, malalaman mo pagkatapos kong mamatay. Bakit ang daming kalokohan? Pagkatapos noon, ito ay talagang isang pilak na karayom na lumilipad palabas. Kung ikukumpara sa nakatagong sandata ng isang babaeng pambabae, kung gagamitin ito ng isang Grandmaster, ang bilis at kapangyarihan ay mas nakakatakot. Mabilis na nagtago si Hiroken Chen, ngunit nilagpasan pa rin niya ito. Bagamat hindi niya ito direktang hinawakan, ang mainit na hanging ibinuhos niya ay nakaramdam pa rin ng biglaang pag-aapoy. Mas seryoso pa ang kutis ni Hiroken. Ang lakas ng kalaban ay hindi madaling husgahan pansamantala, ngunit ang hidden weapon technique lang na ito ay sapat na para sumakit ang ulo ni Hiroken. Hindi sa lahat ng oras ay mapipigilan siya nito. Sa loob ng silid, magkaharap ang dalawa at sinundan ang dalawang babae mula sa likuran. Ngayon sa wakas ay alam na nila kung bakit hindi sila nakatakas. Dapat nasa loob ang Giant Emperor Taihao, at ayokong mapahiya ka. Kung hahayaan mo kaming mag-alis ng mga bagay-bagay, hinding-hindi namin gagawin ang ibang bagay. Chen Yan, sabi. Nananaginip, nandito ako, kaya ayaw mong mag-alis. Umiling si Chen Yan, bakit ganito? Hinawakan kita, at inaalis nilang dalawa ang mga bagay. Hindi pareho ang resulta. Sa huli, wala kang magagawa sa akin. At hayaan mo akong matalo magtrabaho ka, gaano ka pagod. Tigilan mo na ang kalokohan. Galit na sigaw ni Hiroken at agad na sumugod. Walang pagpipilian ang 1,000 Flames, kundi ang tumugon sa kalaban, at alam na ng dalawa ang mga detalye ng isa't isa sa sandaling sila ang pumalit, ngunit magkaiba ang mga ehersisyo at natural na magkaiba ang haba. Ang ginawa ni Hiroken ay hindi ang ordinaryong swordsmanship ni Chen Jia, ngunit ang kanyang sariling pagsasanay sa pamamagitan ng kanyang mga insight, ngunit nakikita pa rin niya ang malalim na kahulugan ng Chen Jia swordsmanship mula sa simula, ngunit kahit ano pa ito, lahat ito ay malawak. Ang pag-aaral ng Mingtang magkasama. Sa kabilang panig, ito ay ganap na naiiba. Ang mga galaw ay kakaibang hugis, nang walang anumang taktika, ang mga pagkakaiba-iba mula sa isang galaw patungo sa isa ay baluktot, ngunit sa mga kamay ng misteryosong lalaking ito, sila ay magkakasuwato muli, at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap na kunin ang kamao ni Hiroken. Kahit hindi sinasadya, tumama ang isang pilak na karayom mula sa kakaibang anggulo na naging sanhi ng walang katapusang pagreklamo ni Hiroken. Sa nakikitang hindi siya natural na sumuko, ang pagbibigay kay Emperor Taihao ay ang kayamanan ng 1,000 pamilya, at hindi imposibleng magsanay pa ng isa pang Grandmaster. Sa panahong iyon, magiging mas madali para sa 1,000 pamilya na manalo sa Central Plains. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Chen Yan, kinaladkad niya si Hero Chen, at maingat na umiwas si Molang at naglakad patungo sa silid sa gilid. Hindi madaling dumiretso sa nag-aaway na dalawang tao sa field, at maglakad papunta sa tuyong pinto sa gilid. Pagpasok sa loob, ito ay mas malinis kaysa sa Sunday Gate na kakapasok lang. Sa mga hanay ng mga istan, mayroong lahat ng uri ng mga anti-gum porcelana, na natural na mga kayamanan. Kung pasukin ito ng sino mang nangongolekta sa kanila, maaaring mawalan sila ng malay. Pero walang pakialam ang dalawa at hindi man lang sila nilingan. Pumasok ang isa sa kanila hanggang sa makarating sila sa pinakaloob na lugar. Nagkatinginan ang dalawa at parehong umiling. Hinahanap ko ulit. Nakakamiss.
Kung wala pa, dun ka na lang sa kabilang kwarto. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad pabalik, at pagdating sa pintuan, umiling-iling na lamang ang dalawa ng magkatinginan, at tila walang ganoon dito. Naglalakad pabalik sa bakanteng kwarto sa gitna, patuloy pa rin ang dalawang master, nakatingin lang sa kanila, ramdam mo na ang power gap. Pareho silang hindi nagtinginan, at pumunta sa kabilang kwarto na magkatabi. Sa oras na ito, dumating din sina Raisin at Zhao Donglei sa mountain bag na ito. Saan ang lugar na ito? Tiningnan ito ni Raisin at nagtatakang nagtanong. This is the treasure house of Chenjia. If I guess it's correct, they should take treasure. Para hindi ipaalam sa mga tao, hindi siya pwedeng magdala ng masyadong maraming tao maliban sa Grandmaster ng Chenjia. Nag-aalinlangan pa rin si Raisin, nag-isip sandali, at nagtanong, ngunit kahit naruroon lang ang Grandmaster, hinding-hindi mo ito makakayanan. Tumingin si Zhao Dong kay Raisin at nakangiting sinabi, syempre hindi ko ito kayang harapin, pero hindi ba ikaw pa rin? Nagulat si Raisin, at namamangha, mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin? Ang kaharian ng isang Grandmaster ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Hindi ko akalain na mapipigilan ko ang isang Grandmaster. Tumango si Zhao Donglei, alam ko, ngunit hindi ka makakarating dito. Pipiliin mong huwag pumasok. Kung titingnan mo lang ito, kapag hindi mo nakuha, tatakas ka kaagad. Nag-isip sandali si Raisin, tumango at sumang-ayon. Sundin si Zhao Donglei hanggang sa ibaba ng isang mababang dalasdes, kung saan kitang-kita mo ang mga bakas ng taong naglalakad, ngunit bahagyang sumangot si Zhao Donglei, nakasimangot. Tanong ni Raisin, ano ang mali? Sumagot si Zhao Donglei, mukhang may panlasa sa isang babae, ngunit tila walang sino man ang maaaring lumabas at gumawa ng mga bagay sa ilang mga kababaihan sa Chenjia. Baka ibang tao. Ewan ko, pero pasok tayo at tingnan natin. Pagpasok ko ulit, madilim na lugar, at walang ilaw sa isang lagusan. Lumapit si Zhao Dong para kunin ang kanyang mobile phone at binuksan ang mga ilaw. Ang lupa ay patag at natatakpan ng alikabok, at sa alikabok, maraming bakas ng paa ang nakakalat. Nakita ko ito ng halos 7, at mayroon lamang 7 o 8 tao, at si Zhao Donglei ay nakakita rin ng isang pares ng maliliit na paa mula rito, na lalong nagpapaniwala sa kanya na mayroong isang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, tila narinig ni Zhao Donglei ang tunog, at agad na pinatay ang mga ilaw. Hininaan niya ang boses at sinabing, nasa loob pa sila. Tumango si Raisin, mukhang ang kilusang ito ay hindi mula sa isang grupo ng mga tao, ngunit tila may nakikipaglaban. Tumango si Zhao Donglei bilang pagsang-ayon. Pero medyo nagulat silang dalawa. Hindi lang kasi nila alam na peke ang mga exhibit, pero may pumunta dito kanina. Dahan-dahang lumakad sa dulo ng koridor na ito, ang open space, at ang malaking kalahating bukas na bakal na gate ay medyo nakakabigla pa rin. Hindi ko akalain na si Chenjia ang magtatayo ng ganitong treasure house dito. Ha! Ilan sa mga bagay dito ang pag-aari ni Chenjia, at sino ang nakakaalam? Si Zhao Donglei ay galit pa rin. Walang gaanong pagtatalo, mas malapit ang bakal na tarangkahan, mas malinaw ang tunog ng labanan, ngunit mas malinaw ang kanyang narinig, mas nabigla si Raisin. Ang dalas ng pag-atake na ito ay masyadong mabilis. Kung siya iyon, tiyak na imposibleng umabot sa ganoong punto. 952. Naramdaman pa niya na ang nasa loob nito ay hindi bababa sa kaharian ng isang Grandmaster, ngunit kung ito ay hindi mapaghihiwalay mula sa isang Grandmaster, ang kabilang partido ay dapat ding isa pang Grandmaster. Habang iniisip niya ito, sa pintuan, nakita niya ang panloob na silid kung saan nakatambak ang hindi mabilang na mga gintong alahas. Si Raisin din ang unang pagkakataon na nakita niya ang background ng isang malaking pamilya. Maaaring wala silang malakas na kasalukuyang kakayahan sa ekonomiya, at maaaring wala silang ilang segundo ng daloy ng kapital na daan-daang milyong dolyar, ngunit kung ikukumpara sa paunang akumulasyon ng kayamanan, ang kanilang background ay hindi masama. Ibitin ang lahat modernong negosyo.
At ang ilan sa mga bagay na ito ay hindi mabibili ng pera. Gayunpaman, 2 beses lang sumulyap si Raisin. Si Zhao Donglei ay hindi man lang nag-abalang tingnan ito, kaya dumiretso siya sa bakanteng pinto sa loob. Nakatayo pa lang sa pintuan, nakita ko na ang basag na dingding na binugbog, na kahit ang granite na maaaring hindi maalog ng isang pagsabog, ay bumiyak talaga ng ilang mga slab at nahulog. Hindi ito inabot ng bakal na karayom na ipinasok sa tabi ni Raisin at isang buntot na lang ang naiwan sa labas. Gusto itong hawakan ni Raisin, ngunit pinigilan ni Zhao Donglei, ang bagay na iyon ay lason. Nagtatakang tanong ni Raisin, paano mo nalaman? Tinitigan ni Zhao Donglei ang Tusan Flame, na lumalaban, at dahan-daang sinabi, ang taong iyon ay 1,000 ang mukha na ahas na lobo. Iniisip ni Raisin ang pangalan, at napansin din ng dalawang nag-aaway na tao ang bagong dalawang pumasok. Chen Yan? Ngumiti at sinabing, haha. May mga nakakakilala pa rin sa akin. Mukhang hindi pa narinig ni Hero Chenken ang pangalan, 1,000 mukhang ahas na lobo, bakit hindi ko pa ito narinig? Ngumisi si Thousand-Faced Snake Wolf at sinabing, syempre imposibleng may alam kang parang poloka sa ilalim ng balon. Galit na galit si Hirokan, ngunit saglit na hindi niya ito natulungan, at natamba pa ito ng bahagya sa hangin, na labis siyang naagrabyado. Hindi pa siya nakipaglaban ng ganoong katigasan ng ulo noon, at palagi siyang napipilitin at walang kapangyarihan. Gamitin ang lahat. Sa sandaling ito, 2 babae din ang lumabas sa isa sa mga silid. Sa isang sulyap, nakilala ni Raisin ang babaeng may tato sa ulo ng lobo sa kanyang mga balikat. Bagamat natatakpan siya ng itim na gasa sa oras na ito, malinaw na nakikita lamang ni Raisin ang outline na ito. Hindi niya kilala ang katabi, pero ang pagkababae ng poster ng babae ay muling napatingin sa kanya. Hinahanap nila si Emperor Taihao. Sigaw ni Zhao Donglei. Sumigaw din si Hero Chen, munting mga kaibigan, pigilan mo sila, ang aking 1,000 pamilya ay kailangang magpasalamat sa iyo. Habang nagsasalita siya, sinamantala ng 1,000 ang mukha na Snake Wolf na hampasin ng palad ang balikat ni Hirokan dahilan para mapa-atras siya. Kapag nakikipag-away sa akin, naglakas loob akong ma-distract. Si Zenon ay mapagpakumbaba na dumura, at tumingin sa isa't isa ng masama, ganito mo pinilit, at ipapakita sa iyo kung ano ang pundasyon ng Chenjia. Pagkatapos magsalita, sa hindi malamang dahilan, naging mabangis na naman ang kanyang aura. Ang paraan ni Chenjia sa paghahanap ng mga pagkakataon. Malinaw itong iniulat muli ni Zhao Donglei. Bagamat hindi ko alam ang teknik na ito, tinitingnan ko lang si Zenon Ken at alam kung kailangan nitong pasiglahin ang lakas ng katawan, ngunit hindi ko alam kung ito ay katulad ng kay Raisin, na may magagandang epekto. Si Hirokan, na nagpalakas ng lakas, ay nakakuha din ng ilang sandali, at ang kanyang lakas at bilis ay tila tumaas ng husto, na pinipigilan ang patuloy na pagsuntok ng kalaban. Nang hindi nag-iisip, sinugod ni Raisin ang babae sa molang. Hindi ko akalain na siya mismo ang magdadala nito sa pinto. Ngumisi ang babaeng babae. Hoy, huwag mong gawin ito sa gusto mo. Sumigaw din si Zhao Donglei mula sa likuran, ngunit nang makitang kumilos si Raisin, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magmadali. Isang sutla na sinulid ang lumapit kay Raisin, at ang bakal na karayom na nakatali sa dulo ng sinulid ay nabigla kay Raisin. Nagkamali siya sa pag-aakalang ito ang bakal na karayom na ipinasok sa dingding kanina, ngunit pagkatapos tingnan ng bilis ay nagising siya. Pagkatapos niyang iwasan ito, sumugod din si Zhao Donglei, at sumigaw siya, ano ang pagmamadali? Mas mabuting maghintay para malaman natin ang bagay at gawin ang kompetisyon. Ang nanalo ay natural na maaalis, at ang natalo ay hindi kailangang humingi nito. Sinabi niya iyon, ngunit sa kabutihang palad si Hirokan ay ganap na nahuhulog sa nakakabaliw na labanan ngayon, hindi niya namalayan na narito rin si Zhao Donglei para sa sanggol na iyon. Nagkatinginan ang dalawang molang, at sinabi ng babaeng babae, sige, ikaw ang bahala. Gayunpaman, ayaw itong bitawan ni Raisin.
Hindi naresolba ang dating poot sa kabilang partido. Dumating si Zhao Dong upang makita ang mga intensyon ni Raisin at hinayla siya muli. Ano ang nakakabalisa dito? Ulo. Kinailangan itong ibaba ni Raisin, at ang dalawang babae ay pinanood si Raisin na nagbabantay at naglakad papunta sa kabilang silid. Let's go! Hindi ganoon kadaling makapasok sa Treasure House of Thousand Houses in general. Kung talagang may gusto ka ngayon, walang nakakaalam kahit kunin mo pa. Masasabi pa rin ni Zhao Donglei ang mga ganoong madaling salita dahil lamang sa hindi mapaghihiwalay ng dalawang master ang anumang pag-iisip upang bigyang pansin ang ibang tao. Kung gusto nilang umalis, wala man lang makakapidyaw sa kanila, pero hindi sila makaalis, nakakapit lang sila sa isa't isa. Pumasok din si Raisin sa mga silid na ito, talagang nakakagulat. Ang mga bagay lang na alam niya ang dahilan kung bakit hindi niya matansya ang presyo, lalo pa ang mga hindi niya kilala. Dumating si Zhao Dong saglit at hindi nakita ang gusto niya, kaya umalis siya ng walang bahid ng nostalgia. Si Raisin ay lalong nakikiusyoso sa kanya. Kung mapipigilan niya ang kanyang sarili, ito ay dahil lamang sa siya ay mayaman, ngunit siya ay halos hindi interesado tulad ni Zhao Donglei. Maiisip lamang ni Raisin na maaaring hindi ito maiiwasan sa likod ni Zhao Donglei. Mayaman na hindi dapat maliitin. Ang apat na tao ay napakabilis pa ring makahanap ng ilang silid, ngunit ang bawat isa ay hindi nagtitiwala sa isa't isa. Nang matapos silang lahat, nagkatinginan sila, walang mangyayari sa'yo, tama. Kung hindi ka naniniwala, o kung ang lahat ay maaaring maging tapat sa isa't isa, kung gayon hindi ka sang-ayon sa pagtatago ng mga bagay sa iyong katawan. Masayang ngumiti si Zhao Donglei. Humalaklak ang babaeng babae, ganyan nakabalisa ang kapatid na lalaki. Kung ang nakababatang kapatid ay handang magbigay ng mga bagay sa kapatid, ang kapatid na babae ay maaaring samahan ka ng maayos, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, paano ito? Interesado ba ang maliit na kapatid? Magkasama man ang dalawang tao, hindi imposibleng isaalang-alang ito ng kapatid ko. Ang kaakit-akit na kilos na iyon ay nagpang-inag kay Zhao Donglei. Ito ay isang encuentro. I think it's fine. I'm afraid that even the bones are not left. Ang matapang na lalaki, natatakot ako sa puntong ito. Malamig na tiningnan ito ng babaeng nakatikip sa mukha at sinabing, huwag kang maglaro, importante pa rin yan. Imposible talaga na ilagay nila sa kanila ang bagay na yan. Sa madaling salita, wala sa 8 kwarto ang bagay. Nakikita rin ni Raisin na ayon sa Reg Along si Emperor Taihao na nakita sa nakaraang eksibisyon, ang dalawang babae ay hindi maaaring itago ang kanilang mga sarili, kaya ang bagay na ito ay dapat na nasa isang lugar pa rin. 953. Pero ang may tatago sa venue, ang mga kwarto sa paligid ay nakita na nila, at wala ni isa sa kanila. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Zhao Donglei sa babaeng nagtakip ng mukha. Siya lang ang nakakaalam. Tinuro niya si Hiroken na nasa hindi kalayuan. Ngunit paano ito posible, sa pagnanais na makuha ang kinaroroonan ng sanggol mula sa bibig ni Hiroken, hindi ito para kay Hiroken na magpadala ng mga bagay sa kanyang sarili. Hindi siya tanga. Inaasahan mo pa ba siyang magsasalita? Bagaman hindi mo inaasahan na magsasalita siya, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ang babaeng nakamaskara ay biglang pumasok sa isa sa mga silid, at pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng parang disc na bagay na nakabalot sa tela, na tila kasing laki ng likas na emperador na si Taihao na nakita ni Raisin. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang pagsigaw, natagpuan. Naintindihan agad ng babaeng babae ang ibig niyang sabihin, at sumigaw din siya ng malakas, totoo naman talaga, go, and live soon. Agad na nakuha ng boses na ito ang atensyon ni Hiroken, agad na nagbago ang mukha nito, ngunit mabilis itong nakabawi, at hindi man lang niya pinansin ang dalawa. Tila hindi niya ito kayang dayain. Ngunit ang babaeng nagtatago ng kanyang mukha ay mahinang tumawa, the thing is somewhere here. Nang marinig ang kanyang sinabi, nagulat din si Raisin, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya, ngunit medyo nalito si Zhao Donglei.
Sinabi ni Raisin, sinubukan lang ng babae na subukan si Hirookan ng isang bagay, para lang husgahan kung saan titingin si Hirookan ng hindi malay pagkatapos malaman na may kulang. Pero sa totoo lang ay ayaw niyang lumapit para sa ito. Maipapaliwanag lang nito na malinaw niyang nakikita na may naroon pa rin at sa ilalim ng linya ng paningin dito, ito ang pinakamadaling makita sa walang laman na silid na ito. Matapos marinig ito, naunawaan ni Zhao Donglei. Sa hindi inaasahan, medyo matalino ang babaeng ito. Ngayong may ideya na, sa kwartong ito, ang upuan lang sa gitna ang pinakakita. Napatingin ang lahat doon. Ngunit naroon din si Hirookan. Bagaman nakikipaglaban siya sa 1,000-libong mukha na ahas lobo, palagi niyang pinananatili ang isang tiyak na distansya mula roon, na tila pinipigilan ng isang tao na talagang mahanap ito. Ang pagharap sa dalawang master, kahit na sila ay apektado, maaari itong maging napakaseryoso, kaya kahit na alam nila na ang mga bagay ay tiyak na nasa platform na iyon, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na umakyat. Sa sandaling ito, ang babaeng may mukha ay sumigaw sa 1,000 ang mukha na ahas na lobo, Panginoong Lobo, ang mga bagay ay nasa nakaupong platapormang iyon. Narinig ng thousand-faced snake wolf ang sigaw, ngunit tila walang magawa. Tila laging pinipigilan siya ni Hirookan para wala siyang pagkakataong magambala. Gagawin na natin ito, Lord Wolf, mangyaring bigyang pansin ang pagsupil sa kanya. Sigaw ulit ng babaeng nagtatago ng mukha. Hindi alintana kung pumayag ang kabilang partido o hindi, naglakad siya patungo dito. Ngunit naging solemn na ang mukha ni Zhao Donglei, at nahulaan ni Raisin kung ano ang iniisip niya. Kung aalisin ang mga bagay, napakahirap para sa kanya na makuha ang mga ito mula sa kalaban. Maging ang kabilang partido ay may Grandmaster doon, at may gusto siyang iwan, kahit si Hirookan ay hindi siya mapigilan. Ngunit sa parehong paraan, kung hindi siya papayagang makakuha ng mga bagay, hindi makuha ni Zhao Donglei ang mga ito. Postahan lang siya. Lumapit ang babaeng nagtatago sa kanyang mukha sa harapan ng stage at tiningnan si Hirookan ng mabuti, at maaga rin namang napansin ni Hirookan, ngunit ang pagpigil ng 1,000-libong mukha na ahas na lobo ay naging imposible para sa kanya na magambala para pigilan ito. Ang babaeng nakatikip sa mukha ay nagtaas ng kamay, at nilaslas ng palad ang platapormang bato. Pagkatapos, nagsimulang mabasag ang platapormang bato at nagkapira-piraso sa lupa. At nakatago sa ilalim ng gumuhong plataporma ay isang kahoy na kahon, katanji tanging mahogany, na inukit na may mga pattern, maganda. Ayon sa laki, malamang na nasa loob si Kawang Taihaw. Ngunit bago pa magawa ng babaeng nagtatago ng kanyang mukha, sumugod na si Zhao Donglei. Napakabilis ng kanyang bilis kaya sumugod siya sa gilid ng babae sa isang kisap mata, at bagamat nakatutok ang babae sa stone platform, nang sumugod si Zhao Donglei, nag-react din siya sa unang pagkakataon. Iniunat niya ang kamay, at mabilis na nilaslas niya. Walang pagpipilian si Zhao Donglei kundi palitan ang kanyang kamay, iwasan ang kanyang kamay, at hindi siya nauwi sa kapansanan na naputol ang kamay. Gusto mo bang gawin? Sabi ng babae kay Raisin sa gilid. Tumingin sa kanya si Raisin at sinabing, gusto mo akong patayin, hindi mo ba muna ako gagawin? Nakangiting sabi ng babae, kaso nga tapos hindi ako welcome. Sa sinabi nito, ang isa sa kanyang mga bakal na karayom ay pinaputok ng sinulid na sutla. Nagmamadaling umiwas si Raisin, ngunit isa pa ang babae. Pagkatapos ay 3 o 4 na stick ang patuloy na naghahadges, na para bang tinagaw niya ang hindi niya alam. Ngunit ng mga 10 o higit pa ang itinapon, napagtanto ni Raisin na may mga sinulid na sutla sa likod ng mga pilak na karayom, at ang mga sinulid ng sutla ay unti-unting tila nakasabit sa kanya. Mabilis siyang nag-react, at saka tumabi. Hindi mo pa sinasayang ang effort mo, hindi ako mapipigilan ng mga ganitong pakulo. Mataimtim na sinabi ni Raisin. The feminine woman chuckled, talaga. Pero mga ganito. Mas maganda kung itali mo ako ng lubad. Malamig na tiningnan siya ni Raisin, bagamat talagang maganda siya. Kapag nahuli kita, kung gusto mong ituloy, sasamahan kita hanggang dulo.
Well, but people like to take the initiative, or if you let me catch you, paano mo ako tinali nung time na yon? Tsaka hindi ka ba makati? Gaya ng sinabi niya, medyo kakaiba si Raisin, ngunit hindi niya alam kung bakit talaga siya nakakaramdam ng pangangati, at ganito ito sa higit sa isang lugar, sa buong katawan niya. Mahigpit niyang tinanong, ano ang ginawa mo? Anong magagawa ng mga tao, hindi ka man lang ginalaw, paano? Baka makita mong magaganda ang mga magulang, at ang puso mo ay makati. Masaya siyang ngumiti at mukhang relaxed, na para bang gagamba na si Raisin. Prey online. Kalokohan. Si Raisin ay kalmado pa rin, at agad na naunawaan na iyon ang sinulid na sutla. Talagang itinago niya ang makamandag na pulbos sinulid ng seda. Nang lumipad siya sa hangin, ang bahagyang panginginig ng boses ay nagdulot ng paghihiwalay at paglutang ng pulbos, na naging dahilan din. Nakahinga ng maluwag si Raisin. Bigyan mo ako ng antidote. Upang labanan ang kakulangan sa ginhawa, si Raisin ay sumugod ng may masiglang hakbang. Ngunit ang kabilang partido ay talagang iniwasan ito ng napakagaan, kahit na sa patuloy na offense iba ni Raisin, patuloy lang silang umiwas at hindi man lang lumaban kay Raisin. Bumibigat ang pangangati sa kanyang katawan at malapit na itong makaapekto sa mga galaw ni Raisin. Hindi ba komportable? Ang babae ngayon ay mas madaling umiwas, kaya sinabi niya kay Raisin na may halong tawa. Sandali lang, lalo pa kitang hindi komportable. Mabangis na sabi ni Raisin. Ngumisi ang babae at sinabing, sa hindi inaasahan, iniisip mo pa rin ang katawan ng iyong kapatid. Kung talagang mahawakan mo ito, gagantimpalaan ka ng kapatid mo noon. Little guy, you have to cheer? My sister looks good on you. 754. Mabilis na nawala ang pisikal na lakas ni Raisin, at unti-unting hindi niya ito masuportahan. Nakatakas lang siya rito habang may malay pa siya. Nang hindi nag-aalala kay Zhao Donglei, tumalikod siya at tumakbo, ngunit natural na hindi madaling hayaan ng babae na makatakas si Raisin. Gusto mong tumakbo, hindi pwede. Nakadaan na si Raisin sa Sunday Gate ng may isang hakbang. Ngunit ang isang bakal na karayom sa likod niya ay agad na hamarang sa direksyon ng kanyang pagtakas, at ang pangangati sa kanyang mga paa ay medyo humadlang sa kanyang paggalaw, at ang kanyang bilis ay bumagal. Gayunpaman, nakatakas siya kung nagkataon, pinunasan lang ng karayom ang kanyang damit. Kasabay nito, tila nagtagumpay si Zhao Donglei. Tigilan mo siya. Hawak ni Zhao Donglei ang kahon na gawa sa kahoy, at hinabol niya ito sa direksyon kung saan tumakas si Raisin. Nang marinig ang boses ng babaeng nakatikip sa kanyang mukha, ang natural na pagkakaiba na orihinal na hahabulin kay Raisin ay hindi nag-atubiling iwanan si Raisin. Kahit na magpatuloy siya sa paghabol, hindi makakatakas si Raisin, kaya lumingon siya para huminto. Halika kay Zhao Dong. Sinubukan lang ni Raisin na tumakas para sa kanyang buhay, nang hindi alam kung ano ang nangyari, at nang walang pagtugis, mas madali rin siya. Kung ikukumpara kay Raisin, mukhang miserable si Zhao Donglei. Napahinto siya sa harap at likod niya. Iniisip lang niya kung paano lalabas, ngunit halos hindi niya ito binigyan ng oras ng paghahanda. Sabay-sabay siyang inatake ng dalawang babae, at may hawak pa siyang mga gamit sa kanyang mga kamay. Walang pagkakataon na manalo, maliban kung kinuha niya ang mga bagay. Itapon. Hindi ito gagawin ni Zhao Dongzi, ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Walang paraan, inikat niya ng husto ang kanyang katawan, iniiwasan ang mga taset na kamao ng dalawa pa. Napakaraming reklamo niya na napansin pa niyang nawala si Raisin. Ang ganitong uri ng suporta ay tumagal lamang ng ilang round. Mas mabagal lang ang pag-iwas niya. Isang bakal na karayom ang nakatusok sa kanyang pulso, masakit ang kanyang kamay, at walang magawang tumingin sa kahoy na kahon na hindi may akap at lumipad palabas. Bilis pa ng babaeng nagtatago ng mukha. Nang may makita siya, tumalon siya at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Gusto itong bawiin ni Zhao Donglei, ngunit agad itong hinarang ng ibang tao. Lord Wolf, kapag nakakuha na tayo ng mga bagay, mauna tayo ng isang hakbang.
Parang kumumasta, tumakas siya sa treasure house nang hindi na hinintay na mag-react ang mukhang libo-libong ahas na lobo. Pinilit ng ibang tao na bumalik si Zhao Donglei, at gustong gawin din ito sa kanya. Tumigil ka sa paglalaro, bilasan mo. Sabi ng babaeng nakatikip sa mukha. Nang marinig niya ang sigaw, muli siyang tumingin kay Zhao Dong. Medyo nadismaya siya at sinabing, sa kasamaang palad, hindi ko binawi ang alinman sa mga ito, kung hindi, plano kong turuan ka ng magandang leksyon. Matapos ngumiti ng kaakit-akit kay Zhao Donglei, sumunod siya kaagad. Tinakpan ni Zhao Donglei ang nasugatan niyang braso at napaungol sa sakit. Nalaman niyang may lason ang bakal na karayom, at agad na naparalisa ang kanyang braso. Ngunit sa pagtingin sa dalawang babae, pareho silang tumakbo palabas ng kuweba. Niyugyug niya ang kanyang puso, at hinawakan ang dulo ng bakal na karayom gamit ang kanyang kabilang kamay. Alam niyang masakit ito, ngunit nagpaputok pa rin siya ng matinding liwanag mula sa kanyang mga mata. Ang bakal na karayom ay nahulog sa lupa, gumawa ng tunog, at ang dugo na inilabas nito ay nahalo sa lupa, at ito ay agad na naging marumi. Pakiramdam din niya ay napakaliit ng sugat, mabagal ang daloy ng dugo, at mas mabilis na tumagos sa puso ang mga lason dito, kaya't lalo niyang kinamot ang sugat gamit ang kanyang mga kamay. Bahagya siyang nagising sa sakit, sinulyapan ang dalawang amo na nag-aaway pa, at saka sumunod sa labas ng walang laman na bibig. Umalis si Raisin sa kuweba, hindi na makasuporta ang kanyang katawan, ngunit nakahanap pa rin siya ng dayami upang takpan ang kanyang figure. Hindi nagtagal pagkarating nila dito, lumabas din ang dalawang babae sa kuweba. Wala silang pakialam sa paligid. Naghanap sila ng direksyon at nagmamadaling umalis, kaya hindi nila nakita si Raisin na nagtatago sa dilim. At pagkatapos, nakita ni Raisin si Zhao Donglei, ang kanyang katawan ay nanginginig, na parang hindi siya makalakad ng maayos, ngunit ang kanyang ekspresyon ay labis na balisa. Ngunit pagkalabas nila, nawala sila, at hindi nila alam kung saan sila hahabulin sandali. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin siya sa paligid at nakita niya si Raisin na nagtatago doon. Naglakad siya palapit. Sa oras na ito ay matagal nang nawala ng lakas si Raisin at napahiga sa lupa. Sinipa ito ni Zhao Donglei gamit ang kanyang paa, at atubiling nagbigay ng reaksyon si Raisin. Namatay ka ba? May hininga pa. Dahil alam niyang okay si Raisin, umupo si Zhao Donglei sa tabi niya. Nakakamangha talaga ang dalawang asawang ito. Tinatayang halos lahat ng kamay na ito ay tinanggal na. Pagkabalik mo, kailangan mong magtanim ng mabuti, kung hindi, tiyak na magkakaroon ka ng maitim na pinsala. Paano ang mga bagay? Tanong ni Raisin, nang makitang walang kahoy na kahon sa tabi niya. Inis na sagot ni Zhao Donglei, huwag mo nang banggitin, natural na kinuha nila ang mga bagay. Kaya lang hindi ko alam kung sino sila. Alam ni Raisin, sumagot siya, si Molang. Tumingin si Zhao Donglei kay Raisin na may kainahinalang Desert Wolf. Ang grupo ng mga lobo na pinakatakot na magalit sa desyerto. Sila na. Paninindigan ni Raisin. Naglakas loob ba silang ilipat si Chen Jie? Ito ay malabong mangyari, at sa kakayahan ng 1,000 ang mukha na ahas na lobo, hindi niya dapat tulungan si Molang. Ang taong iyon ay kumilos ng mayabang at minamaliit ang masamang paglapit ni Molang. Hindi alam ni Raisin kung ano ang sitwasyon ng taong iyon, ngunit ngayon lang niya nakilala ang babae, ang babaeng iyon ay may tato sa ulo ni Molang sa kanyang mga balikat. Taong Molang talaga. Sa pakikinig sa tono sa pagitan nila, dapat talaga silang magtulungan. Relasyon. Lalong naguluhan si Zhao Donglei, kung totoo ito, ang mga gustong harapin si Chen Jie, sa palagay ko ay hindi lang ang pamilyang Mo Wolf. Bagamat ang Thousand-Faced Snake Wolf ay may dalang lobo, ito ay nag-iisang lobo. Siya ay inanyayahan na makipagtulungan kay Hero Chen Chen, mahirap isipin ito, at mas imposibleng makipagtulungan kay Mo Wolf. Nag-isip sandali si Raisin, at sinabing, sino kaya ito?
Dahil ang regalo ni Emperor Taihao ay kinuha ni Molang, ang kanilang layunin ay dapat ding maging lihim na pagtatago ni Taihao, ngunit pipiliin ba ng si Lion Tower na buksan ito kasama nila? Nag-isip din sandali si Zhao Donglei at sinabing, gusto mo bang harapin ang si Lion House ni Chen Jie? Mukhang napakalaki nito. Kung walang magandang relasyon si Molang sa si Lion House, magkakaroon sila ng walang paraan kahit nakunin nila si Emperor Taihao. Ngunit umiling si Raisin at sinabing, ang si Lion Tower ay nagmamalasakit lamang sa pagbibigay ng regalo kay Emperor Taihao. Kung kanino ito naroroon, wala silang pakialam. Lagi silang naroroon kapag binuksan pa rin ang Taihao Secret Store. Kaya't ang si Lion Tower ay nakikipag-usap kay Chen Jie sa palagay ko ay hindi ito kailangan. Nag-alinlangan si Zhao Donglei, ngunit hindi niya maisip ang iba pang mga posibilidad. Sa sandaling ito, isa pang tao ang lumutang palabas mula sa pasukan ng kuweba, hindi ibang tao, kundi 1,000 mukhang ahas na lobo. Napakataas ng kanyang pagbabantay, at nakita niya ang 2 Raisin na nagtatago doon sa isang sulyap. Lumapit si Zhao Dong upang tumingin sa kanya, ngumisi ang 1,000 mukhang ahas na lobo, at sinabing, mukhang narinig ko lang na pinag-uusapan mo ako. Parehong nagulat si Raisin sa parehong oras, tahimik silang nag-uusap, ngunit sa harap ng Grandmaster, hindi pa rin sila nagtatakip. Napalunok si Zhao Donglei, at maingat na sinabi, nagtataka lang ako kung bakit nakipaghalo ang singers kay Molang. Nang marinig si Molang, ang 1,000-faced snake wolf ay talagang mayabang, at agad na kumunat ang noo, na parang tinutusok ang kanyang masakit na bahagi, tinitigan niya si Zhao Donglei ng masama. 755. Natakot si Zhao Dong pagkatapos niyang dumating, kaya hindi niya dapat banggitin ang pangungusap na ito ngayon lang. Ngunit dahil sinabi niya ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at mag-isip kung paano ito ililigtas. Ang kakayahan ng nauna na matuno ay walang kapantay sa mundo, at siya ang pinaka-misteryoso at mayabang sa mga Panginoon sa mundo. Kung tayo ay pag-usapan ng antas ng martial arts, kami, ang mga master, ay hindi malinaw na nakikita, ngunit pagdating sa pagiging isang tao, ang mga nakatatanda ay higit na hinahangaan, kaya tinanggihan ko rin ang ideya ngayon. Nang marinig ang pagsisikap ni Zhao Dong na purihin siya, hindi siya nagustuhan ni Snake Wolf at Samabad, tama na, kung ano ang gusto ko, iyon ang aking negosyo. Kayong 2 lalaki, muntik nang masira ang plano ko. Ngayon parang ganito na. Ito ay nailigtas sa akin sa paggawa nito. Sa pakikinig nito, tila may gagawin siya sa kanila. Siya ay orihinal na isang Grandmaster, at ang 2 sa kanila ay hindi pa rin makalaban, hindi banggitin na silang 2 ay nasugatan ngayon, at mahirap pang ang makatakas. Ngunit sa sandaling naisip ko ito, isang boses ang nagmula sa kuweba, magkakaroon ka na naman ng laban. Kailangang tanggalin ang iyong balat. Nang marinig ko ang boses na iyon, alam kong si Hirokan iyon. Kumunat ang noo ni Snake lang, at tila hindi niya inaasahan na maabutin muli ni Hirokan. Sa tingin mo maswerte ka ngayon. Sabi niya sa 2 Raisin at saka tumalikod at umalis. Hinabol ito ni Zenon Chen, at nakita ang direksyon na tinatakasan ng Snake Wolf, at agad itong hinabol. Parehong gamaan ang loob ni Raisin at Zhao Donglei. Ang nangyari sa Chen Jie ay tila mas mabilis na kumalat, at imposible para kay Chen Jie na ihayag ang mga pagkukulang ng mag-isa, kaya maaaring ang grupo lamang ni Molang. Isang peking kayamanan ang ipinakita, at kasabay nito ay talagang ninakawan ang isa. Gaano man ito itinanggi ng Chen Jie, napahiya pa rin sila sa labas. Mula nang malaman ito ni Stephen, nakasimangot na siya. Siya ay gumawa ng ideya, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpulala ng mga bagay. Ang mga inimbitahang panauhin ang nagkasala, at walang sino man ang mag-iisip na ito ay isang bagay na masayang kulitin, kahit na ang kabaligtaran ay si Chen Jie. Gayunpaman, walang dumating para hanapin si Stephen hanggang ngayon. Nag-isip siya sandali, at nagkusa na lumabas. Bagamat hindi siya natagpuan ng pamilya, hindi ito nangangahulugan na hindi siya nagkamali. Nais niyang gumawa ng inisyatiba na aminin ang kanyang pagkakamali sa Patriarch.
At hindi nagtagal nang makarating siya sa pintuan ng Hirokan, kumatok siya. Pumasok ka na. Isang boses ang nagmula sa loob. Binuksan ni Stephen ang pinto at pumasok. Si Hirokan ay nakaupo sa mesa sa loob, at nang makita niya si Stephen na papasok, medyo nagulat siya, ngunit hindi niya makita ang anumang pagkabalisa tungkol sa nangyayari sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. Direktang sinabi ni Hirokan ang kanyang iniisip. Magalang na sinabi ni Stephen, Patriarch, ang bagay na ito. Ngunit bago pa man siya makatapos magsalita, hinarang siya ni Hirokan. Alam ko ang gusto mong sabihin, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Ngunit, wala lang. May gustong humarap kay Chenjia, pero hindi mo ito kayang harapin ng mag-isa, at sang-ayon ako sa plano. Kung gusto ko talagang parusahan, ako dapat ang pangunahing responsibilidad. Sa katamaran na iyon, mas mabuti na pag-isipan mo ito. Mayroon bang anumang paraan upang mailigtas ito? Matigas na sabi ni Zenon. Walang pagpipilian si Stephen kundi talikuran ang ideya na patuloy na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Natural, alam niya sa kanyang puso na ang bagay na ito ay hindi masyadong mali para sa kanya, ngunit sa libu-libong bahay na ito, siya ay isang pintuan sa gilid, kung pinananatili niya ang kanyang saloobin, hindi niya alam na inilagay niya ito sa sulok na iyon. Huwag mong sabihing nakikita mo pa ang mukha ng Patriarch. Dahil hindi siya pinahiya ni Hirokan, may masasabi siya tungkol sa susunod na bagay. At si Zenon ay tumingin sa kanya na parang may sasabihin, at nagtanong, ano pa ang mayroon? Ipinangatuwiran niya ang kanyang mga iniisip at sinabi, Patriarch, wala talagang magagawa para kay Chenjia. Sa palagay ko ay dapat akong gumawa ng inisyatiba upang makilala ito, magpadala ng isang tao sa bawat bahay upang ipaliwanag ang bagay, at humingi ng tawad, upang hindi lumikha gaps. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Hirokan, at mukhang seryoso rin si Hirokan at parang nag-iisip din. Nag-alinlangan si Hirokan, mawawalan ba ng mukha ang Chenjia ko? Kung walang pagpigil, imposibleng masiguro na sa hinaharap, walang gugulo sa aking Chenjia sa kalooban. Natural na alam ni Stephen kung ano ang ikinababahala ni Zenon, at sumagot, Patriarch, ang pagpigil sa pagitan ng mga pamilya ay hindi batay sa katanyagan, ngunit lakas ang pinakamahalagang bagay. Kung ang isang tao ay maglakas loob na gumawa ng isang bagay sa hinaharap, sila ay magiging isang mamamatay tao at isang unggoy, at mawawala na ito, ngunit ngayon na ang mga tao ay nagseselos, tila ako ay natatakot na aminin ito ng tapat at makahanap ng solusyon. Ngunit hindi ito madaling gumawa ng desisyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi pa rin iniisip ni Zenon, kaya't maaari na lang niyang hayaang lumabas muna si Stephen. At si Stephen, na lumabas ng silid, ay umiling lamang. Kung ang bagay ay naka-attach pa rin sa mga problema sa mukha, ito ay tulad ng isang pagkakanulo. Bagamat isang malaking pamilya ang pamilya ni Chen, wala nang kakaunting tao ang nagnanasa sa yaman na iyon. Para magkaisa sila, maaaring talagang nasa panganib si Chenjia. Pagkaraan ng 2 hakbang ay may nakita siyang kakaibang figure. Nang makalapit ang tao, napansin niyang nakita niya ang kausap. Master Hans. Sigaw niya kay Raisin. Nagulat din si Raisin. Nakita niyang iyon ang binata mula sa Thousand Family noong araw na iyon. Tumayo siya sa harapan niya at sinabing, hinahanap mo rin ba ang iyong Patriarch? Tumango si Stephen. Noong araw na iyon, nakatayo sina Raisin at Zhao Donglei sa labas ng pasukan ng kuweba. Hindi nagtagal matapos siyang itaboy ni Xavi, libu-libong miyembro ng pamilya ang dumating. Matapos maunawaan ang sitwasyon, hindi nila ginamo si Raisin kung ano ang nangyari, at dinala pa siya sa Chenjia para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Matapos makagalaw si Raisin, aktibong gusto niyang pasalamatan si Hirokan, at ayaw niyang makita si Stephen dito. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo Chenjia, kaya hinanap ko siya para magpasalamat. Tangu-tangu lang itong kakilala, hindi sinasadya ni Raisin na makipag-chat sa kanya, ngunit nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Stephen. Master Hans. Lumingon si Raisin at tumingin sa kanya ng may kahinahinalang something.
Nag-isip sandali si Stephen, at sinabing, Master Hans, maaari mo ba akong bigyan ng pabor sa araw na iyon? Tiningnan siya ni Raisin nang may pagtataka. Kung tungkol sa kayamanang iyon, kahit na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa pagtulong, si Zenon ang lumapit at nagsabi sa kanya, sa halip na dito, pagkatapos ng random na pagkikita, isang mas casual na kahilingan. Kaya sumimangot si Raisin. Tila alam na alam ni Stephen ang kanyang pagkabalisa, at nagmamadaling nagpaliwanag, Master Hans, ito ay talagang isang pribadong kahilingan. Alam ko at biglaan, ngunit maaaring wala akong maraming pagpipilian. Hindi nagsalita si Raisin, ngunit nakatitig lang sa kanya. Master Hans, naaalala mo ba si Nuri? Naantig ang ekspresyon ni Raisin. Natural na naalala niya na ang lalaking kumuha ng nobya sa Thousand Family Brides Engagement Banquet, kahit na dumating siya sa buong Thousand Family, walang sino man ang hindi makakaalam ng kanyang pag-iral. Ngunit sa pagtingin kay Stephen, hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagbanggit kay Nuri sa oras na ito. 956. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Raisin. Sinabi ni Stephen, una sa lahat, nagpasalamat ako kay Master Hans para sa kanya. Nagpasalamat ka sa akin para sa kanya. Ito ay hindi magandang bagay. Natural na imposible para kay Raisin na aminin na may kaugnayan siya sa bagay na ito, kaya't anuman ang mangyari, kakaiba ang pasasalamat ni Stephen. Seryosong tumango si Stephen at sinabing, oo, matalik kong kaibigan si Nuri. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa bagay na iyon noong araw na iyon. Bagamat hindi binanggit ang pangalan ni Master Hans, hindi ako nahirapang hulaan pagkatapos. Ang bagay ay sinandito si Hans para tumulong. Si Raisin ay nagkunwaring ganap na hindi maintindihan, ano ang sinasabi mo, hindi ko talaga maintindihan. Napangiti si Stephen. Alam kung ano ang ibig sabihin ni Raisin, hindi na niya ito pinag-usapan, ngunit sinabi na may malungkot na ekspresyon, hindi naiintindihan ni Master Hans, kalimutan mo na lang ito, ngunit pinasalamatan ko ang aking kapatid sa aking puso. Negosyo ko lang ito, ngunit kailangan kong kausapin si Master Hans kung nakakainis si Master Hans, umalis ka na lang, alam ko rin ang ibig sabihin ni Master Hans, kaya hindi ko na kailangan pang sabihin. Gusto nga ni Raisin na tumalikod at umalis kaagad, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya alam kung ang sinabi niya kanina ay banta, kaya sinabi niya, maaari mo pang pag-usapan ito. Tiningnan ni Stephen ang ekspresyon ni Raisin at kinumpirma na hindi siya galit, ngunit sa sandaling may gusto siyang sabihin, may lumapit sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita ay agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at naglagay ng maingat na ekspresyon. Tumingin si Raisin sa papasok na tao, siya ay matibay, may makapal na mga paa, at dapat siyang ituring bilang isang outlier sa pamilyang Chenjia, kung saan naroon ang karamihan sa mga pamilyang may proporsyon. Magalang na binati ni Stephen, magandang Uncle Seven. Sinulyapan lang ni Uncle Chi si Stephen, hindi man lang siya tinitigan ng diretso, huwag na lang makipag-usap sa kanya, at naglakad, ngunit ngumiti kay Raisin at sinabing, Master Hans, saan ka pupunta? Tuwang-tuwang sumagot si Raisin, at pagkatapos ay umalis si Uncle Chi na nakangiti. Tumingin muli si Raisin kay Stephen at may ibang pananaw sa kanya. Nagtanong si Raisin, ano ang gusto mong sabihin? Ngunit hindi alam ni Stephen kung bakit, ngunit umiling at sinabing, kalimutan mo na ito, baka masyado akong nag-iisip. Pagkasabi niyon ay dir-diretso siyang umalis, ang pangungulila sa kanyang mga mata ay makakadama ng awa. Iniisip ni Raisin kung may kinalaman ba ito sa tiyuhin na si Chi, ngunit hindi niya ito pinansin, ito ay negosyo ng iba. Natagpuan niya si Zenon at nagsabi ng ilang mga salita ng pasasalamat sa kanya, at natural na magalang ding tumanggi si Zenon, at pagkatapos ng ilang salita ng pagbati, si Raisin ay aalis na. Ngunit sinabi ni Zenon, Master Hans, bakit ka pumunta sa aking treasure house ng libu-libong pamilya? Kung hindi na magtanong pa si Zenon, iisipin ni Raisin na nakalimutan na niya. Ngumiti si Raisin at sinabing, para lang mapanood ang excitement, wala akong interes sa Reg Along iyon kay Huang Taihao.
Nanonood lang ba ng excitement? Sinabi ni Zena na may malinaw na ekspresyon, kung payag si Master Hunts, maaari mong sabihin sa akin ng direkta, mabait si Master Hunt sa aking Chenjia, ngunit ang maliit na bagay na ito ay hindi mabibigo. Ngumiti din si Raisin at sinabi, hindi ako natatakot na masyado kang abala. Habang bubuksan mo ang eksibisyon, kailangan mong mag-ingat sa mga taong iyon. Ang pag-aalaga sa magkabilang dulo ay sapat na problema. Bakit ako mahihiya para mahirapan ka pa? Siguro nang marinig ko ang tungkol sa eksibisyon, hindi masyadong masaya si Zenon, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at sinabing, Master Hunts, kung talagang iniisip mo kami, sana ay makatagpo ka ng ganitong uri ng bagay sa hinaharap, maaari mong ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon. Paulit-ulit na tumango si Raisin at tapos na ang usapin, at hindi na niya kailangang pukawin si Hirokan. Pagkatapos magsalita, hindi na siya nakatagal pa, at umalis ng may konsensya. Sa isang lake pavilion, may ilang tao ang nakaupo sa mga batong mesa at stool sa pavilion. Nakaupo lahat ang tatlong ngolang sa Thousand Family Treasury. Kasabay nito, sa harap nila ay may isang matandang lalaki na may kulay abong balbas at buhok at mga templo. At sa mesang bato sa harap ng iilang tao, nandoon ang kahon na gawa sa kahoy, na simple, elegante, at first-rate din ang kulay pulang kulay abo na kahoy. Ito ba ang nakuha mo? Tanong ng matanda, hindi galit ang ilong. Hindi nagsalita ang dalawa pa, ngunit ang kaakit-akit na boses ng babaeng-babae ay nagsabi, oo. Ang matanda ay hindi tumingin sa kanya, ngunit sa snake wolf sa gilid. Mukha pa rin siyang 1,000 apoy. Parang wala siyang balak ipakita ang totoong kulay niya. Sabi ng matanda, bakit nandito ka pa? Hindi na baon sa utang. Ngumiti si Snake Wolf at nagsabi, nagtataka ako kung anong uri ng kayamanan ang sinusubukan mong mabuti, at kahit nahayaan mo akong kumuha ng isang shot. Ngunit sinabi ng matanda na may malamig na mukha, paanong walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, maaari kang pumunta. Nakangiti pa rin si Snake Wolf at nagsabi, ngayon ay tatawid ako sa ilog at jijibay ng tulay. Masyado bang masama ito para sa iyo? Tutulungan kitang hawakan si Hirokan. Bagamat hindi niya ako matutulungan, marami rin akong ginawa effort. Sa unang tingin sa mga bagay na nasa loob nito, hindi ka wili-wili para sa iyo na maging magbantay ng ganito. Malamig pa rin ang tingin ng matanda, hindi natinag sa kanyang mga sinabi. Alam ni Snake Wolf na wala itong saysay, kaya sinampal niya ito at sinabing, pwede ba akong umalis? Tingnan mo ang kuripot mong tingin, kung hindi ka marunong gumamit ng lihim na kakayahan, mag-ingat ka at siya. Tapos na. Nang sabihin ito ni Snake Wolf, agad siyang pinandilatan ng matanda, at ang dalawang bakal na kanina pa niya nilalaro sa kamay ay agad niyang nabasag. Nagulat din ang dalawa pang babae, takot na matamaan sila. Nang magbago ang aura ng matanda, umatras ng 7 o 8 hakbang ang lobo ng ahas, hoy, gusto mo ba akong patayin? Dahil alam niyang natatakot ang ahas na lobo, tumigil ang matanda, at sabay na huminto sa pagtingin sa kanya, at ibinalik ang mga mata sa kahon. Nakaramdam ng pagkabagot si Snake Wolf, at naglakad palabas sa koridor ng Hoxen Pavilion. Ngunit nang hindi niya makita ang kanyang likuran, ang babaeng-babae ay nagsabi, Master Shuelang, ang taong iyon ba ay ang aming ngolang? Ang matandang lalaki na tinatawag na Snow Wolf ay may mas malambot na mga mata, ngunit ang sagot ay napakasimple, hindi. Hindi na nagtanong pa ang babaeng-babae, dahil alam niyang kung handang magsalita ang matanda, sasabihin nito sa kanya. Buksan ang mga bagay-bagay. Sabi ng matanda sa sandaling ito. Nang marinig ito ng dalawang babae, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ay makinis at pinahiran ng isang layer ng pintura, ngunit walang mga kandado o keyhole sa paligid, at hindi nila nakita ang mga puwang na sarado. Gayunpaman, hindi ito naging hirap para sa kanilang dalawa. Ang bawat isa ay pinindot nila ang dahon sa kahoy na pattern ng kahon at dahan-daang pinindot ito, at sila ay talagang nahulog sa kaunti. Pagkatapos ay pilit na hinaila ng bawat isa ang kahon.
Mayroon ding mezzanine sa loob ng kahon at ilang mga malabong gintong bagay ang nakalagay dito na eksaktong kapareho ng nakita ni Raisin sa Chenjia Exhibition. Dapat ito ang tunay na regalo sa emperador na si Taihao. Ibinaba ng matanda ang ulo at lasing dito, at medyo natarante pa siya. He murmured, "Hindi ko akalain na after so many years, makikita ko siya ulit, baka ito na ang tadhana." 957. Pagkatapos, muling sinabi ng matanda, Kiair, nang makuha ng pamilya ni Chen ang bagay na ito, ngunit hindi maliit ang pagkawala, ngunit hindi namin inaasahan na makukuha namin ito ng ganoon kadali. Kelly ang pangalan ng babaeng babae. Napangiti siya at sinabing, plano ng master ang lahat. Kung walang master na makikita sa isang sulyap, ano ang problema ng master? Nang makita ang biglang pagbabago ng mukha ng matanda, nagmamadaling tanong ni Kiair. Ang matanda ay nagulat, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala, paano ito magiging peke, ganap na imposible. Pinulot niya ang bagay na ito na kasing laki ng plato at inilagay sa kanyang kamay upang suriing mabuti, ngunit kahit anong tingin niya dito, hindi niya maibabalik ang walang pakialam kanina. Tagang peke ang bagay na ito, at nalungkot siyang umupo sa kanyang upuan. Si Kelly at ang dalawa ay tumingin sa matanda na may takot. Ibinalik nila ang bagay, ngunit ngayon nalaman nilang peke ito. Mahirap garantiya na hindi sila magdududa na ginawa nila ang bagay na ito. Ngunit tila walang ganitong ideya ang matanda, talagang libo-libo ang hindi nawawala sa isip ang pagiging pinakamalaking pamilya sa desyerto. Ang babaeng nakatikip sa kanyang mukha ay nagtaka at nagtanong, Master Shuelang, ano ang nangyayari? Umiling ang matanda at dahan-daang nagsabi, alam nila ang ating plano, kaya iisipin nilang totoo ang kinuha natin, at pagkatapos ay hintayin tayong umalis bago ilabas ang tunay na likas na matalinong emperador na si Taihao. Nagulat ang dalawang babae, paano ito posible? Nakita ko sa sarili kong mga mata si Hiroka na nagmamalasakit sa bagay na ito. Humalaklak ang matanda at sinabing, wala ka bang narinig na kahoy na Tibetan sa kagubatan? Kung hindi ako nagkakamali, sa Sunday Gate ka pumasok sa simula, ang tunay na regalo ni Emperador Taihao ay nakatago sa tambak ng ginto. Naalala ng dalawang babae na matapos makapasok sa treasure house, hindi nila akalain na nasa tambak na ginto ang mga bagay ng hindi nag-iisip. Siguro naisip lang nila noon na ang mga mahahalagang bagay gaya ng emperador na si Taihao ay dapat pretuhin ng espesyal, tulad ng pagtatago sa gitna. Sa platapormang bato sa silid. Ngunit ngayon ay hindi nakakatulong na magalit, nagtanong si Kiair, Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napakatuso ni Chenjia, makukuha pa ba natin ang bagay na ito? Inilagay ng matanda ang dalawang durog na tansong sa kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, at pagkatapos ay sinabi, sa pagkakataong ito natural tayong natalo, ngunit kahit na, hindi natin sila mapapaginhawa. Master Shuelang, ano ang gusto mong gawin? Tanong ng babaeng nagtatago ng mukha. Bumalik sa kabilang katawan sa paraan ng iba, at darating din tayo para hanapin ang mga taktika. Master, anong ibig mong sabihin? Magpepeke ba tayo at dayain sila? Umiling ang matanda at sinabing, hindi na kailangan. Pagkatapos, tinitigan niya ang Gift Emperor Taihao sa kanyang harapan, iniisip ito, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Gusto nilang maniwala tayo na totoo ito, kaya naniniwala tayo. Kung gayon, maaari silang maging peke. Tila tumingin si Kelly sa matanda, ngunit hindi siya nagtanong sa kanyang isipan, ngunit pakiramdam niya ay tiyak na hindi magiging maayos si Chenjia. Kung bakit siya naniwala, ito ay dahil lamang sa hindi mabilang na mga demonstrasyon. Tulad ng sinabi ng matanda, tumayo siya ng napakaayos at sinabing, maaari mong itapon ang bagay na ito kung gusto mo. Pagkatapos ay lumabas din siya ng pavilion ng lawa at naglakad patungo sa dalampasigan. Silang dalawa na lang ang natitira, si Kelly ay natawa sa sarili, peke ang bagay, pero buti na lang, hindi ako naparusahan, kung hindi ay talagang walang pasasalamat.
Sinulyapan lang siya ng babaeng nakatikip sa mukha, saka kinuha ang Giant Emperor Taihao na inilagay sa harapan niya at tiningnan ito mabuti. Anong silbi ng bagay na to? Fake lang. Iritadong sabi ni Kelly nang siya ay ewan at tinanong ang sarili na maging boring. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ni Master Shuelang? Retorikang tanong ng kabilang partido. Medyo napahiya si Kelly, hindi niya naiintindihan, ngunit sa harap ng kausap, siya ang pinakaatubiling aminin na siya ay mas mababa sa kanya, kaya kinagat niya ang bala at sinabi, paano ko hindi maintindihan kung napakasimple, ikaw pala, hindi ba? Walang pakialam ang kabilang partido sa sinabi ni Kelly, nasabi na lang niya sa kanyang sarili, dahil hindi pa natin nakikitungo si Chen Jie sa ngayon, maaari nating direktang ipahayag na ang mga bagay ay nasa ating mga kamay. Maliban kay Chen Jie mismo, walang nakakaalam ng katotohanan at isinasa publiko ang bagay. Hindi totoo tapos totoo. Ang hakbang ni Master Shuelang ay talagang simple, ngunit ito ay epektibo rin. Natigilan si Kelly, ngunit nanatiling tahimik ang kanyang mukha. Ayaw niyang makita ng kabilang partido ang kanyang iniisip, ngunit hinangaan din niya ang matalinong diskarte sa kanyang puso. Sa loob lamang ng isang araw, nayanig ang buong disyerto. Si Molang ay kumilos kay Chen Jie at kinuha ang kayamanan ni Chen Jie. Ang nakita niya sa exhibit noong araw na iyon ay peke lang. Ang balitang ito, tulad ng isang bolt mula sa asol, ay natakot sa hindi mabilang na mga tao. Wala silang pakialam na malinlang, ngunit kung ang disyerto ay magbabago sa langit, ang mga lobo sa disyerto ay mabangis, at daan-daang pamilya ang namatay sa kanilang mga kamay. Kung kahit si Chen Jie ay hindi makontrol si Mo Wolf, nangangahulugan ba ito na kailangang takpan ni Mo Wolf ang langit gamit ang isang kamay? Natural na nag-aalala sila na mas maraming tao ang pumunta sa Chen Jie upang magtanong tungkol sa balita. Si Brix ay isa sa kanila, ngunit tinanggihan ni Chen Jie ang lahat ng bisita dahil sa isang bagay sa bahay. Natural, si Brix ay hindi nakipagkasundo. Natagpuan niya si Raisin. Si Raisin ay nasa Chen Jie ngayon, kaya laging may alam siya. Sa isang kalsada na may mga taong dumarating at umaalis, isang puting Land Rover ang huminto sa gilid ng kalsada, at isang binata ang bumaba mula sa itaas. Mukhang balisa siya, bumaba ng kotse, at nagmamadaling pumasok sa restaurant na katabi niya. Gayunpaman, ipinagbabawal ang paradahan dito. Nang may nakakita, tinawag siya. Sir, bawal ang parking dito, makakaapekto ka sa pagdaan ng ibang tao. Ngunit hindi man lang lumingon ang binata, sumugod na lang siya sa loob ng restaurant, at maya-maya ay may lumapit at nagmulta sa kanyang sasakyan, pero maya-maya lang. Pagkatapos niyang sumugod sa restaurant ay napakasigla nito sa loob. Ang maliit na storefront ay puno ng 7 o 8 mesa, at natagpuan na lamang niya ang taong gusto niyang mahanap sa isang sulyap. Lumapit siya, at si Raisin ay sumusubo ng malakas. Napansin niyang may paparating. Hindi man lang niya iniangat ang ulo niya. Sabi lang niya, maupo ka. Umupo ang binata sa sinabi nito, ngunit labis siyang kinabahan nang makita ito, at hindi siya naglakas loob na umupo. Gusto mo bang magtanong tungkol kay Chen Jie? Tanong ni Raisin. Mabilis na tumango ang binata, oo. Nagtanong muli si Raisin, ipinakilala ka ba ni Brix? Muling tumango ang binata. Ibinaba ni Raisin ang kanyang chopsticks, kumuha ng papel na tuwalya sa gilid at pinunasan ito, pagkatapos ay inilagay ang mga bagay sa basurahan sa gilid, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang balita ay napakasimple, ito ay totoo. Si Molang ay kumuha ng mga bagay mula sa 1,000 mga pamilya. At ito ang nakita ko sa sarili kong mga mata. Matapos kumpirmahin ang balita, ang kabilang partido ay hindi alam kung ito ay nakaka-relax o kung paano, ang kanyang ekspresyon ay mukhang komplikado, natatakot ngunit wala ring magawa. Let me ask, anong gusto mong gawin? 958. Ang kabilang partido ay tila hindi nag-isip tungkol sa tanong na ito, at hindi makasagot dito ng ilang sandali, nakatitig lamang kay Raisin ng walang laman. Mukhang inaasahan na ito ni Raisin.
Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang bulsa, inilagay ito sa mesa, at sinabing, "You can make this call. They are a group, just like you." Bumaba ang tingin ng binata sa business card. Napakasimple noon. Isang string lang ng mga numero ang nakalagay sa makinis na papel at walang ibang salita. Muling sinabi ni Raisin, "Tumutulong lang ako na makipag-ugnayan sa mga tao dito. Pareho kayo ng sitwasyon, kaya maaaring mayroon kayong mga karaniwang ideya." Ang Bricks na nagpakilala sa inyo kanina ay tila kinatawa ng grupong ito. Kinuha ng kabilang partido ang numero, ang kanyang mukha ay nagpapakita na ng tibok ng puso, ito ay talagang isang magandang paraan upang magpainit. Ngumiti si Raisin at sinabing, "Okay lang iyon, maaari mong bayaran ang bayarin para sa akin para sa pagkain na ito, tulad ng aking gantimpala sa pagbibigay sa iyo ng balita." With that, tumayo siya para umalis. Gayunpaman, kahit na sinabi ni Raisin, natural na hindi ito seseryosohin ng kabilang partido, at mabilis na sinabi, "Young Master Hunts, paano ito mangyayari?" Kinawayan ni Raisin ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang, at naglakad na siya papunta sa pinto. "Young Master Hunts!" Sigaw ng lalaki, at nagmamadaling pumunta sa amo para ayusin ang pagkain. Ngunit nang itaboy niya siya, nakasakay na si Raisin sa isang itim na Porsche, at agad na umalis ang sasakyan. Siyempre kay Bricks ang kotse, nakaupo sa driving seat, sinabi ni Bricks, "Okay." "Oo." Tumanggaw si Raisin, ngunit pagkatapos ay nagreklamo, "Sa susunod na magkaroon ng ganoon, huwag mo na akong hanapin, pagod na pagod na." Ngumiti si Bricks at nagsabi, "Walang paraan." Si Chenjie ay nananatili sa likod ng mga saradong pinto, at lahat ay interesado sa katotohanan. "Natural, gagawin ko ang lahat para makahanap ng paraan. At alam kong nasa Chenjie ka. Ito hindi sinasamantala ang pagkakataon." Lumabas na pagkatapos malaman ito ni Bricks, nakipag-usap kaagad siya kay Raisin. Hinarap ni Chenjie si Molang. Ito ang kanilang unang plano, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay magiging napakadula, at higit sa lahat, naapektuhan nito ang mga interes ng napakaraming maliliit na pamilya. Kabilang sa mga ito, maaaring sila ay natatakot, naliligaw, at nasasabik pa nga. Ngunit sa huling pagsusuri, lahat sila ay isang paraan. Kung sira ang kasalukuyang sitwasyon at walang libu-libong silungan, lahat sila ay natatakot kung sasalakayin sila ni Molang. Kapag natatakot ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Naisip ni Raisin na sa halip na hayaan silang magkagulo, mas mabuting magkaisa at harapin si Molang ayon sa kanilang unang plano. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa Chenjie, hindi direktang umalis si Raisin dahil sa kanyang pinsala. Sa halip, hiniling nila ni Chenjie na mabuhay ng mas matagal, at pumayag si Zenon. Maraming sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada sa may pintuan, natural na lahat sila ay naghihintay ng sagot ni Chenjie. Ngunit hindi sila makapasok. Hiniling ni Raisin kay Bricks na pakawalan siya sa gilid ng kalsada. Pagbaba niya ng sasakyan, nakita niya ang mga lalaki rito at sinabing, "Halos sapat na ang mga tao sa iyong lugar. Hayaan silang lumabas at magkagulo. Baka makalipas ang 2 araw, wala ng tao dito." Tumingin si Bricks sa labas ng kotse. May nakasandal sa kotse, umiinom ng bottled water, mukhang haggard din ang mukha. Posible nga. Sa totoo lang, tinatansya nila na may mga balita sila sa kanilang mga puso, ngunit wala silang direksyon, kaya maaari lamang silang umasa na maitatanggi ito ni Chenjie. Tumanggaw si Raisin, "Kung gayon, ikaw na ang bahala. Ayokong magpakita ulit mamaya." Pagkatapos umalis sa Bricks, bumalik si Raisin sa maliit na patio kung saan siya nakatira. Bagamat tinanggihan ni Chenjie ang mga bisita, hindi nila makita kung ano ang kanilang sinabi na abala, at kahit medyo nakakalibang. Hindi, may lumapit kay Raisin. Nagsimulang bumagsak ang kagubatan ng kawayan sa labas ng maliit na patio. Bagamat may naglilinis ng lupa, hindi niya kinaya. Napakagaan ng mga yapot ng mga bisita, ngunit gagawa pa rin sila ng ingay kapag natapakan nila ang mga nalaglag na dahon.
Kakapasok lang ni Raisin sa pinto hindi nagtagal, ngunit ang taong ito ay dumating kaagad, tila matagal na siyang naghintay. Matapos mag-isip, hindi na siya pumasok sa bahay, bagkus ay naupo na lamang siya sa bench na bato sa looban. Pumasok si Stephen na may dalang kahon ng regalo, at tiningnan ni Raisin ang pattern doon, na mukhang merienda. Nang makita niya si Raisin na nakaupo doon, diretso siyang naglakad. Ito ang aking Osmanthus Cloud Mug Cake, isang espesyalidad ng disyerto. Hiniling sa akin ng may-ari na magpadala ng ilan kay Master Hunts para matikman. Napangiti si Stephen. Mukhang maganda. Natural, kung sasabihin mo, ang Cloud Mug Cake na ito ay nangangailangan ng maraming trabaho. Nagyabang siya ng ilang salita, ngunit alam ni Raisin na hindi lang siya nandito para pag-usapan ang tungkol sa mga pastry. May gusto bang itanong sa akin si Thousand Patriarch, kung hindi kanya hahayaang lumapit at bigyan ako ng merienda, at padalhan mo lang ako ng merienda. Napakasimple lang. Bahagyang tumawa si Stephen, inilagay ang mga bagay sa mesa sa harap ni Raisin, at sinabing, iniisip ko pa kung paano kakausapin si Master Hunts, ngunit dinala muna ito ni Master Hunts. Ayoko ng rotonda. Sabi ni Raisin. Pwede bang maupo? Tanong ni Stephen. Ito si Chenjia. Ngumiti si Raisin, natural na nangangahulugan na hindi kailangang maging magalang si Stephen. Ngunit si Stephen ay palaging maingat kahit nasa harap ni Raisin. Dahil pumayag si Raisin, umupo siya at sinabing, dahil ayaw ni Master Hunts na mag-ikot, sasabihin ko na lang. Nakatingin din si Raisin sa kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya makita kung ano ang mahalaga, dapat ay may sinusubukan lang siya. Gusto lang itanong ng Patriarch kay Master Hunts kung nakikipagdeal din siya kay Molang. Ngumiti si Raisin at sinabing walang ngiti, ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang balita ng oposisyon sa pagitan ni Molang at Chenjie? Sadya bang tinanong ni Master Hunts na gusto talaga ng Patriarch na makipagtulungan kay Master Hunts, kung hindi ako papayagan ng Patriarch na lumapit at kausapin muna si Master Hunts. But things are different from what I imagined. You know what I'm doing recently, so that's why you think about it. But I really hate someone watching me. This is not a prerequisite for sincere cooperation. Alam ni Stephen na napakasimple pa rin ang kanyang iniisip, ngunit ang bagay ay inayos ni Zenon, maaari lamang niyang ipagpatuloy, hindi ko dapat sinabi ito, ngunit alam ko na imposibleng itago si Master Hunts, sa katunayan, mayroon tayong sinusubaybayan si Master Hunts, ngunit ito ay dahil lamang sa hindi maipaliwanag na pagpapakita ni Master Hunts sa aking treasure house of thousands of homes. Hindi ito madaling mapapanatag. Magagawa niyang proactive na aminin na ito ay isang bagay na hindi inakala ni Raisin. Naipaliwanag ko na, at nakausap ko pa ang Patriarch mo. Si Master Hunts mismo ay handang paniwalaan ang retorika na iyon, ngunit ito ay isang maling pahayag lamang, at hindi namin ito seseryosohin. Ngunit hindi namin nililimitahan ang kalayaan ni Master Hunts. Binigyan lang namin ito ng kaunting pansin. Huwag sa tingin ni Master Hunts, kasalanan din ba natin ito? Sinabi pa rin ni Raisin, kung talagang sinsero ka, hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang pag-usapan ang sitwasyon ng Chenjie sa oras na ito. 959. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Raisin, ang sitwasyon ni Chenjie ay hindi optimistiko. Walang pagpipilian si Stephen kundi ang ibaba ang kanyang ulo at pag-isipan itong mabuti bago dahan daw ang sinabi kay Raisin, I'm sorry, Master Hunts. Ngumiti si Raisin. Hindi siya umimik, at kinuha ang pastry sa kahon. Ang pastry ay mabulaklak na puti, na may iba't ibang mga hugis, maliit at maislan, at mukhang medyo pampaganya. Kumuha si Raisin ng isang hiwa, pagkatapos ay ibinigay ito kay Stephen, at hiniling na kumain din siya. Ayaw kumain ni Stephen, ngunit pagkatapos lamang makipag-usap kay Raisin, alam na niya ang karakter ni Raisin, naglabas siya ng isang slice ayon sa intensyon ni Raisin.
Kapag may nilagay ka sa bibig mo, may halimuyak na asmondas, matamis sa bibig, magandang specialty talaga. Ngumiti si Raisin at sinabing, gusto ko talagang harapin si Molang. Matapos marinig ang mga salita ni Raisin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Stephen, at muling ngumiti, kung gayon, paano ang pakikipagtulungan? Umiling si Raisin, hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Napabulala si Stephen, bakit? Ito ay isang magandang bagay para kay Master Hans. Dahil bulok, at bulok si Chenjia. Ang pagpapalam lang kay Molang ng iyong plano ay nagpakita na ang ilan sa inyo ay hindi ka panipaniwala, ngunit walang nakakaalam kung sino ang nagtatago. Mabagal na sabi ni Raisin. Kasama ng pananahimik ni Stephen, natural niyang alam ang ibig sabihin ni Raisin. Ngunit Master Hans, bagamat may mga problema si Chenjia, sa pangkalahatan, ang mga kalamangan ay dapat nahihigit sa mga disadvantages. Hindi mo ba naisip na si Chenjia ay may master, na isang malaking tulong na hindi kailanman mababaliwala? Hindi iyon inisip ni Raisin. Ang kailangan para sa pakikipagtulungan ay pagiging patas, at gaya ng sinabi ni Stephen, ang Chenjia ay may kaharian ng mga Panginoon, na hindi patas sa simula. Pagkatapos, para harapin si Molang, kukunin muna ni Chenjia ang maliliit na pamilyang iyon bilang layunin ng sakripisyo batay sa sarili nitong mga pakinabang. Ayaw ni Raisin na makita ito, kaya desidido siyang tumanggi. Nang makita si Stephen ay tila hindi agad naintindihan, si Raisin ay hindi nag-abalang magpaliwanag sa kanya, kaya sinabi niya, sabihin mo lang kay Zenon kung ano ang iniisip ko, at mauunawaan niya ang ibig kong sabihin. Tila determinadong tumanggi si Raisin. Gusto pang magsabi ni Stephen, ngunit maaari lamang sumuko. Natural na imposibleng alisin ang yummy cake. Kumain lang siya ng isang slice at hindi man lang natikman ang lasa. Patuloy niyang iniisip ang mga salita ni Raisin sa kanyang puso. Pero kung tutuusin, hindi ko na inisip. Pagkatapos ay nalaman ni Hirokan ang tungkol sa iniisip ni Raisin at hindi siya nagsalita. Tila inaasahan niyang hindi papayag si Raisin, at hindi man lang siya nakasagot. Ngunit si Stephen ay nakikiusyoso pa rin, at nagtanong, Patriarch, kung talagang magkakaisa si Master Hans at ang iba pa, ito ay magiging malaking kapangyarihan. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay natural na magiging mas madaling makitungo sa desyerto na lobo. Hiroken daw, ang bagay na ito ay nagtatapos dito. Bahagyang nagulat si Stephen, hindi niya alam kung bakit ito itatanggi ng Patriarch. At pagkatapos ay nagtanong si Zenon, may nangyayari ba sa Molang ngayon? Ilang araw ang nakalipas, ipinangangaral nila na ninakawan ng kayamanan ng ating libo-libong pamilya. Nahuli natin ang iilan sa nila. Parang sinasadya nilang tanggalin ang prestihiyo ng ating libo-libong pamilya, kaya ginawa natin. Tumango si Hirokan, at pagkatapos ay nagsabi, paano ang si Lion Tower? Hindi alam ni Stephen kung paano sisagot. Hindi pa siya nakakakontak, at ang ganitong bagay ay hindi niya na-access, pero hindi ko alam kung bakit binanggit ito ngayon ng Patriarch. Nakalimutan ba niya? Akala ni Stephen. Pinag-isipan niya ito, at sinabi ng totoo, Patriarch, wala akong alam tungkol sa si Lion Tower. Si Hiroken ay tila nakalimutan, at siya ay medyo natigilan, at pagkatapos ay sinabi, nakalimutan ko, hindi mo ito hinawakan. Si Stephen ay nanatiling tahimik, at ang mahinang pagnanais para sa Hiroken sa kanyang puso ay magbibigay daan sa kanya na makipag-ugnayan sa mga bagay na ito ng kaunti pa, pagkatapos ay maaari niyang talagang makipag-ugnayan sa mga pangunahing tauhan ng Chenjia. Sa kasamaang palad, walang salita ang Hiroken. Ang palm ni Stephen, ngunit palagi siyang nalulungkot sa kanyang puso. Para magtrabaho ng husto si Chenjia tulad nito, palagi siyang malayo sa tiwala. Hindi niya alam kung kailan talaga siya makikilala ni Chenjia. Bumalik sa kanyang tirahan, hawak ng kanyang ina ang talampakan ng kanyang sapatos. Ang ina ni Stephen, si Shen Aosho ay halos kalahating daang babae. Ang kanyang mga templo ay medyo kulay abo na, at ang kanyang mga mata ay nakapikit habang hawak ang talampakan, na tila hindi masyadong maganda.
Ngunit ito ay bihira sa Chenjia. Kahit na sa edad na ito, ang mga kababaihan ng Chenjia ay maayos na pinananatili, at hindi nila makita kung gaano sila katanda. At nakita ni Stephen na ang kanyang ina ay may suot na butas ng karayom doon, ngunit pagkatapos na hanapin ito ng mahabang panahon, hindi siya nakapasok. Nagmamadali siyang lumapit at sumigaw, "Sasama ako." Tumangala si Shen Aosho at nakitang bumalik si Stephen, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang kulubat na mukha, "Bumalik ka na ba?" "Well, pumunta ulit ako kay Patriarch ngayon." Maluwag na sinabi ni Shen Aosho, "Stephen, kailangan mong gawin ang mga bagay para sa Patriarch. Kung ang Patriarch ay hindi para sa mahihirap, wala pa rin tayong lugar na matirahan." Tumanggaw si Stephen at sinabing, "Alam ko." Natanggap na niya ang karayom, sinulid ang sinulid, at pagkatapos ay ibinalik ang karayom bago sinabing, "Nay, ayaw mong gawin ito. Ang iyong mga mata ay hindi maganda. Ito ay masyadong matrabaho." Sinabi ni Shen Aosho, "Kung hindi ako makalaya, may gusto lang akong gawin." Alam ni Stephen na hindi niya ito makumbinsi. Matapos ang napakaraming taon, ang kanyang ina ay nagpakahirap, at talagang hinayaan niya siyang magpahinga, sa halip na masanay. "Well, pansinin mo pa." Tulad ng sinabi niya, naglakad siya patungo sa bahay, at nang makarating siya sa pintuan, bigla siyang may naalala at sinabing, "Ma, wala pa bang balita mula sa taong iyon?" Napabuntong hininga si Shen Aosho, "Stephen, hindi mo ba siya matatawag na ama?" Hindi sumagot si Stephen, at nagpatuloy si Shen Aosho, "Wala pa rin," ngunit sinabi niya na babalik siya upang hanapin tayo, at tiyak na babalik siya. Sinabi ni Stephen na may walang pakialam na ekspresyon, "Nay, sa palagay ko ay hindi ka dapat pumunta sa lumang bahay araw-araw. Napakalayo nito, 2 oras pagkatapos ng biyahe, at walang sasakyan." Ngunit umiling si Shen Aosho at sinabing, "Okay lang, kunin ko ito bilang isang ehersisyo." Ang lumang bahay ay ang lugar kung saan nakatira si Stephen bago bumalik sa pamilya ni Chen. Malayo ito, ngunit nanirahan din doon si Stephen ng higit sa 10 taon. Nandoon na siya simula nang may alaala siya. At pumunta si Shen Aosho para maghintay ng balita mula sa taong iyon. Natatakot siya na hindi niya mahanap ang mga ito pagkatapos niyang bumalik. "Kung hindi ka mapalagay, hahanap ako ng isang tao kung saan, kung may balita, maaari niyang ipaalam kaagad." Hinikayat ni Stephen si Shen Aosho na sumuko ng maraming beses, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Ngunit sinabi pa rin ni Shen Aosho, kung paano hayaan ang iba na gawin ito ay sarili nating negosyo. "Ayos lang, kaya ko namang ibigay ang pera. 960. Sa kasamaang palad, hindi pa rin makumbinsi ni Stephen ang kanyang ina. Pagkatapos maghapunan kasama ang kanyang ina sa looban, nagpaalam si Stephen sa kanyang ina. Gusto ni Shen Aosho na manatili sa kanya ng ilang sandali, ngunit alam din niya na si Stephen ay abala kamakayan. "Kailangan mong bigyan ng higit na pansin ang iyong katawan. Kung talagang hindi ito gumagana, makipag-usap sa Patriarch. Ang Patriarch ay dapat na maalalahanin sa iyo." Si Shen Aosho ay hindi malinaw tungkol sa mga gawain ni Stephen, kaya't maaari lamang niya itong pakialaman. Tumanggaw si Stephen at umalis sa bakuran. Naglakad siya palabas ng Chenjia, sumakay ng taxi sa gilid ng kalsada, at nawala sa anino ng street lamp. Sa isang stall sa gilid ng kalsada, nagiinuman ang ilang lalaking may malalaking baywang, malakas ang boses, naglalaro sila ng mga inuming panghihikayat, at sumisigaw sila tungkol sa kanilang karaniwang kaligayahan, ngunit narito, naiintindihan ng lahat. Kaya lang, laging may nagkakagulo, at yung nasa katabing table na lasing at sobrang sama ng loob. "Haha! Talo ka na naman, pero uminom ka." Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito. Sa wakas hindi nakayanan ng lalaking ito. Tumalikod siya at tumayo at sumigaw ng, "Pwede bang tahimik ka?" Sandaling natigilan ng 4 o 5 tao, baka hindi nila akalain na may maglalakas loob na magsalita sa kanila ng ganito.
Pagtingin sa may-ari ng boses, isa lamang siyang binata, na tila walang gaanong lakas, ngunit ang mukha ay namumula. Dapat medyo lasing na siya. Nakakabilib pala ang paglalaro ni Gyojin dito. 4 o 5 tao ang tamad mang istorbo, pero pagkatapos silang tignan ay nagpatuloy sila sa kanilang topic, pinag-uusapan kung gaano kadulas ang babaeng nakita ko noong nakaraan. Ang lasing na lalaki ay hindi ibang tao. Si Zhao Donglei ang may kaunting lakas noong araw na iyon. Nagmamadali siyang umalis pagkatapos dumating ang libu-libong miyembro ng pamilya. Hindi niya inabala si Raisin. Pinanood siya ni Raisin na tumakas at nagreklamo sa kanyang puso. Saglit. Kukunin na sana ang mga gamit pero naaga pa rin ang mga ito. Naging masama ang loob niya nitong mga ilang araw kaya naman mag-isa siyang umiinom dito. At itong mga iilang tao ay hindi siya pinansin, hindi siya komportable noong una, ngunit ngayon ay mas naiinis siya. Naglakad siya papunta sa kabilang table, tinapik ang balikat ng isang lalaki, at sinabing, "I ask you to keep your voice down, hindi mo ba narinig?" Bahagya siyang damilat, mukhang walang malay. Yung tipong napahampas sa balikat ay nakayuko pero hindi naman nagalit. He just chuckled. "Kuya, I advise you don't make trouble." Ngumiti din ang iba at tumingin kay Zhao Donglei, tila umaasam. Kung matino pa rin si Zhao Donglei, natural na hindi siya mag-udyok ng tama at mali, ngunit ngayon ay ganap na siyang kontrolado ng mga emosyon, at masungit na sinabi sa tao, magdulot ng gulo. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang nagdudulot ng kaguluhan. Bukod sa ano pa mang bagay, ang pag-akyat ay isang sampal sa ulo ng kausap. Ang lalaki ay hindi makaiwas, ang kanyang ulo ay umiinit, at ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanila, at agad na nagising sa pagkagulat, tumayo ng isa-isa, at sumugod kay Zhao Donglei. Sa orihinal, sapat na ang kakayahan ni Zhao Donglei para harapin ang mga taong ito, ngunit nakalimutan na niya ang mga pinsala noong araw na iyon, pati na rin ang kasalukuyang estado ng kalasinggan, at lahat ng martial arts moves. Ilang tao ang nakapaligid sa kanya at bahagya lamang na umalalay. Nakita ng iba pang mga tao na tila may mga kasanayan si Zhao Donglei, ngunit nang magalit sila, hindi sila tumigil doon. Lahat sila ay may sapat na lakas upang talunin si Zhao Donglei sa lupa. Si Zhao Donglei ay sumipa, iniwasan ng kalaban, at sinipa ang mesa kung saan nakaupo ang ilang tao. Sa isang iglap, ang mga bote at lata, mga pinggan ng alak at mga mangkok ay nabaligtad sa lupa, na naging sanhi ng gulo. Pupuntahan kita. Ang ilan sa mga tao ay agad na nagalit at kinuha ang mga natitiklop na upuan na kanilang inuupuan mula sa lupa, at pagkatapos ay tinapik si Zhao Donglei. Gamit ang mga sandata, mas mahirap pakitunguhan si Zhao Donglei, at umatras siya ng ilang hakbang. Agad namang sumunod ang iba at pinulot ang mga upuan sa lupa. Kung si Zhao Donglei ay matino at alam niyang hindi niya ito kayang harapin ngayon, maaaring parang tumalikod siya at tumakbo ng kalabanan niya si Raisin noong araw na iyon, kung gayon ay walang magiging masama. Pero gusto lang niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa mga taong ito. Isang piraso ng ibabaw ng natitiklop na upuan ang tumama sa ulo ni Zhao Donglei, at agad itong nabasag, at dahan-daang umagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Medyo natakot din yung mga yun nung nakita nila yung pagdat ng dugo, pero natatakot din sila na patayin talaga sila. Ngunit nag-aatubili pa rin si Zhao Donglei, at magpapatuloy siya sa pagmamadali. May hamarang sa kanya sa likod. Itinuring din ni Zhao Donglei ang taong ito bilang isang grupo ng mga tao sa harap niya. Tumalikod na siya at susuntukin na sana siya pero nilagpasan niya ito ng suntok at madaling naharang ng kabilang partido. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Zhao Donglei ang kabaligtaran na partido. Isa pala itong babae, maislan at kaakit-akit, kinukurot ang kanyang palso at nakatingin sa kanya na may magaang ngiti. Ikaw ba? Gulat na sigaw ni Zhao Donglei. Ngumiti si Kiaer at sinabing, bakit, ayaw mo bang makita ang iyong kapatid? Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Zhao Donglei at nagising mula sa pagkalasing.
Tumalikod siya at gustong tumakas, ngunit alam niyang kapag nahulog siya sa kamay ng kalaban, walang magandang bunga. Ngunit ang hawak na palso ay naipit ng mahigpit, at ang pagpupumiglas ay walang kabuluhan. Tumingin si Kelly sa mga lalaki sa sandaling ito, at ngumiti, ang taong ito ay hindi masyadong malinaw sa kanyang isipan. Hihingi ako ng tawad para sa kanya. Kung mayroong anumang dapat bayaran, babayaran ko rin siya. Beat. Sila ay tumingin mabuti sa una, at nagsasalita ng magalang. Ang mga lalaking iyon ay tumingin kay Kelly, ngunit nawala ang kanilang galit saglit. Nagkatinginan sila, at sinabi ng isa sa mga lalaki, tinatanggap namin ito bilang malas. Kung magkita ulit kayo sa susunod, hindi ka na magiging maswerte. Si Kiair ay paulit-ulit na nagpasalamat, at umalis kasama si Zhao Donglei. Natural na tumanggi si Zhao Donglei, sumigaw siya, bitiwan mo ako. Hindi siya pinansin ni Kelly, hinayla ang kanyang palso, at tila madali siyang dinala sa isang sedan sa gilid. Binuksan niya ang pinto ng kotse at itinulak si Zhao Donglei papasok. Gusto ni Zhao Donglei na tumakas mula sa kabilang panig, ngunit narinig ni Kiair ang pagngisi at sinabing, kung gusto mong tumakas, ipapako ko ang Soul Eater sa iyong puso. Nanginig si Zhao Donglei, ngunit alam niya ang lasa ng karayom, at sa sobrang pananakot, tapat siyang umupo doon. Umupo din si Kelly sa driving seat, ngunit hindi umimik kay Zhao Dong. Mukhang hindi siya ang pumunta kay Zhao Dong. Ang lugar kung saan siya dumating ay isang club. Ilang beses nang nakapunta rito si Zhao Dong. Pwede naman siyang panauhin palagi, pero ngayon ay ini-escort na siya. Natural, wala siyang mapaglaro kapag pumasok siya. Dapat may naghihintay sa kanya dito. Karamihan sa mga taong pumapasok at umaalis sa intersection ay tumingin kay Kelly, at maging si Zhao Donglei ay napansin. Medyo natatakot siya na baka kung may makilala siyang mga kakilala sa oras na ito, hindi siya masyadong magaling magsalita. Ngunit hindi nagtagal, dinala siya ni Kelly sa isang pribadong silid, na napakalaki, ngunit 1 o 2 tao lamang ang nakaupo doon, at may pinag-uusapan sila, at walang libangan doon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.